Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Emergency TV. Maraming salamat po muli sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa aming YouTube channel. So sa mga subscribers natin, maraming salamat sa inyo. Narito sila. So ngayon, feeling teki na naman tayo. So ito, part na naman ng paghahanda ng aking anak para sa kanyang moving out, para sa kanyang university. So dahil hilig niya mag-streaming during his spare time, so dahil din stressful yung kanyang journey sa medicine na ina-expect niya, so ito, umisip siya ng paraan para matuloy niya magawa yung ginagawa niya pa rin dito sa bahay. Ito yung projector na kalalabas lang 2 weeks ago. Orsen Boom Air projector. So ito, i-unbox natin to. At the moment to ay available lang sa website ng Orsen Boom Air projector or sa Amazon. So simulan natin i-unbox ito. Tingnan natin kung ano ang laman nito. So magtataka kayo bakit meron dito iba pang kasama. Sinabi sa akin ng anak ko na meron siyang binirin dito na case ng kanyang laptop na in-unbox natin 2 weeks ago. So simulan natin. So well packed ang kanyang box as expected. So ito ang kanyang binili na product. Okay, take this out of the box. At ito yung laptop case na sinasabi niya. So set aside lang natin to. Unbox natin itong ating little gadgets dito sa ating Mr. Box. So as you can see, well pack ang ating projector. So kudos sa seller nito. Tanggalin na natin itong safety tape natin. So ito, napaka-compact ng design niya, like size ng bata lang. Oh. So let's unveil. So, meron pa tayo dito isang box. So, I presume this is the remote control and the power supply. So, ito ang remote niya. Malaki din ang remote niya. Cleaning kit. Manual. At ang ating power supply. So, ito. So ito ang laman ng ating mystery box para sa ating Orsen Boom Air projector. So meron tayo dito ang remote control, ang ating manual user, meron din tayo dito ang cleaning kit at ang power supply. Papansin nyo, meron tayo dito ang dalawang feature sa unahan niya, tabi ng ating lighting projector na nag-autofocus siya through infrared projection. So ito yung automatic na nagpapahid ng focus sa ating projected wall or surface. Meron din tayo dito ang power button ang feature na niya na USB-C. So, ito, pwede siyang i-power up ng USB-C power source. So, sa USB-C power bank natin na kakaya din power on,
ang minimum requirement niya ay 65 watts. So, kayang-kaya ito para sa isang power bank na available sa market. So, eto, dalawa ang kanyang source ng power. Meron tayo ditong AC-DC na para sa 220 volts at ang ating USB-C. So, hindi tayo mawala ng source ng ating connection kapag gusto natin gamitin itong ating projector na ito. So, eto, dito sa plug na to, isasaksak natin yung ating DC source. At dito naman makikita natin yung covered ng glass, dito yung kanyang speaker. So ito nga pa ng speaker niya ay 10 watts Dolby audio speaker ang kanyang feature. So napakaganda niya, protector. So napaka mitikuloso ng pagkakabalot ng ating projector. So ito nga pa lang, gimbal base niya, kaya niya mag-project up to 110 degrees projection. So, kayang-kaya kahit ang ating projected surface ay sa ceiling. So, ito siya. So, ito, try natin. Ayan, So, ito ang 10 watts Dolby speaker natin. So, ayan, So, itong ating 10 watts Dolby speaker, nagpo-provide siya ng 360 degrees na capacity niya to provide audio sa atin, sa audience ng ating Dolby speaker na ito. Napansin ko rin dito sa kanyang outer surface niya, napakakinis ng pagkakagawa niya. So, maganda ang outside cover ng ating projector. So, ito yung sinasabi na 110 degrees niya. Try natin. So, dito, 90 degrees siya. So, ayan. Ito na yung kanyang full projection niya. So, 110 degrees from flat surface up to focus. So, balik lang natin siya. At ito naman ang ating remote control. So, itong remote control natin, powered by Google. So, meron tayo ditong voice automated. So, ito siya. At may designated din siyang button para sa number 1 streaming website natin. So, yung YouTube, Netflix, at Prime Video. So, ito siya. At yung speaker, up and down, ito lang siya, may arrow siya, para lang din sa TV natin. So, itong plus minus natin para sa autofocus natin. So, kung i-adjust natin siya, minus at plus. At ang ating home button. So, sa home button natin, nandun yung iba't iba pang feature nitong ating projector. So, pinapakita lang dito na para sa shortcut, katulad dun sa ating normal na remote control sa TV, may mga shortcut button tayo. So, ito siya, ganun din siya. At ito naman sa selection siya, yung kanyang pad. Dito sa setting at sa user. So, let's move on to cleaning kit. Ito, may kasama siyang cleaning kit para dun sa ating projector para hindi ma-damage. Kasi kung normal na cloth lang gagamitin natin, so maaaring ma-damage yung lens natin. So may special cleaning kit siyang kasama dito. At ang ating AC power supply. Ito siya. So para lang sa normal na laptop natin. So ito siya, yung 3-pin plug niya. At eto naman, dito natin siya ilalagay sa ating may DC, gimbal base. Ayan, on the go na ang ating boom air projector. So ito, mapapansin nyo, may special button dito itong nakatago. So ito siya, para sa ating conventional ang gamit, yung audio jack natin, meron din siya dito. At ang ating HDMI, at USB. So, ito yung USB na normal lang siya. So, here's another feature again ng ating Orsen Boom Air Projector. So, may instruction dito how to fix black spot on your projector screen. So, ito, open lang natin to. Nandito naman susundin lang natin siya at mapipix natin yung problem na yun. Itong dalawang slot na to. So, ito nga pala, tayo mga Pilipino, lagi nating makatipid. So, ang downside ditong remote control nito, usually may kasama siya na battery. So, napansin namin, wala ang battery kasama. So, ito siya. Ang battery requirement niya ay AAA na dalawa, 1.5 volts. So, buti na lang,
Boy Scout tayo, meron tayo ditong spare na dalawang AAA na 1.5 volts. So, magagamit natin ito at may tetest natin. So, eto, simulan natin. Yung positive negative niya, lagay lang natin siya. Ayan. And that's it. On the go na to. Kaya ito, may comparison nga pala tayo dito. 2 weeks ago, nag-birthday yung anak ko na bunso. So, niregaluhan siya ng aking eldest son ng projector din. So, ito siya. Titingnan natin ang comparison natin. Ito yung cheap version niya. Ito ay HY300 Ultra. So, ito. Ang kanyang projection ay ganun din. Same din. So, wala tayong problema doon. Kaya lang, ang pagkakaiba nito, mas mahina ang capacity niya kapag bright daylight siya. So, eto, at to 170 ANSI luminance lang ang kaya niya. So, meaning, kapag bright ang kanyang environment, hindi siya advisable. Pero sa price niya, na much triple cheaper than this price, so, okay na to. Ang downside dito, yung kanyang speaker ay 3 watts lang. So, hindi ni-specify din yung kanyang, kung Dolby ba siya o anong klaseng speaker. Basta doon sa classification niya, 3 watts speaker lang. At ang kanyang lifetime ng bulb, not specified rin. So, eto. Okay na kung normal na viewing lang ang ating hinahanap. So, pwede nyong gawin. Dito naman, ito ay up to 300 ANSI luminance. So, ibig sabihin, kapag kahit mas maliwanag ang environment, maganda pa rin panoorin o stream yung kanyang video viewing capacity. So, much advisable siya. Kaya lang, price-wise, triple the price ito. So, nagkataon lang na at this moment, ito ay naka-sale ng almost double the price lang nito. So, ito. Manual, 30,000 hours ang capacity ng bulb niya. So, ito, alam natin kung gaano katagal, depende sa usage natin. Ito, as part of his moving out as well, nag-provide na rin siya ng kanyang portable power supply. So, ito ay 165 watts. So, meaning, kanina, kung mareremember nyo, in-specify ko siya na pwede siyang i-power ng up to 65 watts lamang na capacity ng power bank. So, ito ay almost double. So, kayang-kaya itong i-power up ng ating power supply. Samantalang dito, hindi siya kayang i-power ng power bank. So, sa alternating current lang siya o sa AC lang power supply. Ito lang siya. Wala siyang USB-C capacity, pero meron siya ding HDMI at USB 3.5mm. So, same with this feature. Ang pagkakaiba lang nila, hindi siya pwedeng i-power up ng portable power bank. Unless yung meron saksakan din tayo. Kung nare-remember nyo, meron tayong ni-review din na at in-upload na portable power bank station. So, meron siyang dalawang outlet para sa DC supply. Ito siya. Pwede ito din yung gamitin. So, ito, simulan natin siyang i-unveil ang ating dalawang power projector na ito. So, turn up lang natin ang lights para ma-maximize natin ang viewing capacity ng dalawang ating projector. So, ito, set up lang natin itong ating Orsen Boom Air projector. So, press lang natin yung kanyang power button. So, ito siya. Powered by Google TV at Google Assistant din siya. So, nagsiset up lang siya. Follow lang natin yung kanyang direct shot instruction. So, ito, paper lang natin ang ating remote. So, yung home button niya at saka yung left arrow niya. Press natin at the same time. Ayun. Pairing successful. So, okay. Up. Meron kaya ditong UK? Ayun. So, English, United Kingdom. Dahil nandito tayo. First, okay. Pilipino din, May Philippine din. Select your region. Sa England. Wala. Maybe just pick America? America lang. So, click na lang natin ng United States. Set up with the Google Home app. So, ito.
Meron ditong lens na i-adjust natin sa autofocusing niya. So, yung positive niya, ayan. Kita niyo? Mas luminaw siya. So, ito nga pala ang capacity nitong ating projection ay from 40 inches to 250 inches depending on distance ng ating surface projection. Ito, punta tayo sa ating channel. Ayan. So, ito. I mean, you could just press the YouTube button on the remote. Or, dito sa ating remote control, press lang natin yung ating shortcut button. Anything? Ito siya. Alright? Okay? Ito ang ating channel. Hello guys, bumili tayo upang bahagi ng isang klasiko nga putahe na Saan yung volume? sa mga handaan na So, laksan lang natin siya ng volume. Ito. ito ang ating pork caldereta. Sa pagkakatong ito, ang gagamitin natin ang ating pork ribs caldereta. So, simulan natin ang ating mga ingredients sa pagbababad ng ating pork ribs caldereta. Narito ang ating mga ingredients. Meron tayong sibuyas at bawang. Okay din. Magandang kanyang resolution. So, up to 1080p ang kanyang maximum resolution niya. Tomato sauce, ketchup. Ano maximum At volume? ang ating toyo. At ang maximum volume natin, find out natin. So, ito yung ating nagbabiral na video ng pork ribs caldereta. So, ayan o. Ang maximum volume natin. Okay. Ito, makikita natin siya. So, para sa viewing purpose natin, satisfy naman tayo. Maganda siya. So, malaki din ang kanyang resolution. Ito. Ayan, no? Ito yung maximum resolution na 1080p. O yung HD definition niya. So, clear ang ating screen. Ay nakaproject sa ating ceiling. So, kitang-kita nyo, para rin lang tayong nanonood sa normal nating TV. So, ang purpose ito, hindi natin naman i-replace yung ating conventional na TV. Ito lang ay para sa on the go at sa mga outdoor adventure natin. So, katulad ng ginawa ng anak ko na inihahanda niya ito para sa moving out niya, para sa kanyang university journey. So, advisable nga ito. Kaysa dun sa dadalhin niya yung kanyang handy, bulky na TV. Ito siya. Kumpara nga pala natin ito, yung sinasabi ko kanina na 2 weeks ago, binili din ng anak ko na projector, yung simpleng projector lang na up to 150 ANSI luminance siya. So, buhayin natin siya. Ito, pinower na natin nating SY300 Ultra projector natin. So, wala itong autofocus, so manual lang natin siyang gagawin. So, ito, manual na. Ini-adjust natin yung projection sa ating ceiling. Meron din siyang short key para sa ating YouTube, Prime Video at Netflix na pumuna sa mga online streaming apps. Ang ngalanlig. Compared natin ang video quality ng ating dalawang projector dito. So, ito, yung ating budget meal. Itong isa. At ito yung ating medyo mahal na projector na ating in-unbox ngayon lang. So, makikita nyo, napakalayo ng difference niya, oh. Simulan natin ang ating mga ingredients sa pagbababad ng ating pork ribs caldereta. So, ito yung ating video comparison ng ating dalawang projector. Ito yung ating medyo mahal na in-unbox natin, Orsen Boom Air Projector. So, ito naman yung SY300 Ultra. Okay guys, to sum up our unboxing ng ating Orsen Boom Air Projector. So, ito, kung naghahanap kayo ng mas meticuloso na projector, ito siya.
meron siyang proper apps ng Google Apps at ang kanyang Dolby powered na 10 watts na speaker. So, price wise, mas mahal siya of course sa ordinary na projector. So, at bagong-bago pa rin sa market. So, eto, kapag sa mga on the go, mas piliin natin to. So, kung hindi naman kayo mitikuloso at okay lang sa inyo yung normal viewing for us, eto, pwede nyo itong piliin ang ating HY300 Ultra na limited lang ang kanyang Google Apps at depende lang sa inyo kung ano ang inyong i-install dito. So, ang kanya ring speaker ay of course mas mahina siya dahil sa 3 watts lang ang kanyang speaker capacity. Ngunit sa price niya, napakamura niya. So, times 3 ang price nito ng ating in-unbox na bagong Orsen Boom Air Projector. So, kung makakatsyempo kayo nung discount katulad itong offer sa aking anak na discounted siya for twice as price ditong ating normal na HY300 Ultra projector, mas advisable to. So ito, worth it to sa price niya sa viewing quality ng ating projector na ito. So, ito, para sa mas marami pang video ng ating DIY cooking, patuloy niyo po kami subaybayan sa aming YouTube channel, Almer Desiree TV, at sa marami pang video ng ating DIY everyday task dito sa Inglaterra at minsan ay techie din. So, patuloy niyo po kami subaybayan. Thank you very much and God bless. Bye-bye!